Tinag tayo ni Shane sa Facebook. Tawarin mo ko, Shane! Hindi nagpakamatay si Sophie. Paano naman ikamamatay ni Sophie? Yung litratong yan. Dahil matagal nang patay si Shane. Walang multong papatay ng walang mabigat na rason. Pag nangako ka daw, kailangan to pa rin mo yun. Dapat ko na yung pangako ko sa inyo. Ang mundo ng kababalaghan ay nariyan lamang at naghihintay sa atin. Kapag hinipo tayo ng mundong ito, magpapadala ba tayo sa takot? O susubukan ba natin tuklasin ang sagot sa mga misteryo? Ito po muli si Samboy, ang inyong Midnight DJ. Hanggang sa susunod nating katatakutan. New City Radio 99.5 LXFM. New City. Akala ko naman kung sino. Ang titingnan mo. Tingnan mo to, oh. Tinag tayo ni Shane sa Facebook. Ano? Si Shane yan. Pero imposible naman mangyari yun, di ba? Alam ko. Nako, malamang may siraulong nag-hack ng account niyan eh. Pinabadrip tayo. Dali, antag ko. Sige nga. Ayaw maantag. Ayaw? Ayaw. Baka sira. Oo. Ay, naku. Mamaya na nga lang yan. Sige. Ako, alis muna ako, ha? Kasi meron kaming group study. Magpupunta ako na Rachel. Gusto mo ba sumama? Ay, naku, wag na. At hindi ko bet kasama yung si Rachel. Kayo na lang. Sige, ikaw bahala. Alis na ako, ha? See you. Tandaan mo ang pangako mo, Sophie. Eden, nasa ka na? Hello, Audrey. Sandali lang, ha? Wala pang taxi. Shane! Shane, patawarin mo ko, Shane! Sophie! Eden? Ano nangyari? Sophie! 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 Si Sophie! Eden! Sophie! Sophie! Accept, like, super like, poke, super poke, like. Ako ba naman ang ingay-ingay mo? Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Sir, ito lang. Like, share, like. Alam mo, Oh, sabi ko na nga ba nagfe-Facebook ka na naman eh. Trabaho nga. trabaho, sir. Ano ka ba, sir?
ang trabaho, nakakasira ng Facebook yan, sir. Ha? Pwede ba? At saka, andito naman tayo sir. Wala naman sa opisina. Ha? Hindi tayo mahuli na mamadre niyan. Okay lang yan. At saka bakit na pala tayo dito? What's Tumawag nga kasi si Cutie. May bago tayong kaso, tapos dito niya tayo kikitain. Papunta na yun, malapit na. Like. Alam mo problema sa'yo, sir, ha? Bitter ka eh. Ha? Bitter ka, palibasa yung Facebook mo, ha? Konti lang yung mga friend request mo. Ako, ang dami-dami kong friend request dahil pogi ko. Ha? At saka, isa pa, ha? Umami ka nga sa akin, sir, kasi ako nakakalata ako eh. Siguro talagang hindi ka marunong mag-Mafia Villa at saka Farm Wars, no? Hoy, tigil-tigilan mo nga ako dyan. Alam mo, Boji, di naman ako galit sa Facebook. Ulit mo. Hindi, alam mo, okay nga yung Facebook na yun eh. Kasi, sipin mo, lagi kang updated sa mga kaibigan mo. Pero ang problema, kinakain na yung oras mo, hindi ka na nagtatrabaho, puro yan na lang ginagawa mo. Hi, guys! O, kita mo? Ayan. Na si Cutie. Sir Samboy, Bilis. parating na daw si Eden Resurrection, yung tumawag sa atin na humingi ng tulong. Okay, sige. At saka tumawag din po pala si Ma'am Andrea. On the way na daw siya dito. Boji! Oh! Nag-Facebook ka na naman? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko na parating na si Ma'am Andrea at kapag naabutan ka nun, tsak, memo na naman ang abot mo. Excuse me, Cutie, ah. Sa dami-dami ng memo na natanggap ko, okay? Hindi na ako natatakot sa mga memo-memo na yan. Ha? At saka isa pa, si Ma'am Andrea, nako, hindi ako natatakot kay Ma'am Andrea. If I know, malamang kadate na naman yung Chief Arthur. Malamang kung hindi yan nasa resort, nasa Tagaytay yan. Kung hindi naman, nasa Luneta, dahil alam mo naman si Chief Arthur, ang hilig-hilig ba pag-date habang naka-duty? O kaya naman nasa likod ko si Ma'am Andrea. Light lang. Hoy, bilisan nyo nga magtrabaho naman. Time is gold. Ano ba dahil? Ang dami-dami pa natin gagawin. Paano yung kaso natin gagawin? Pabagal-bagal kayo. Oh, Ma'am Andrea, you're here. Have a seat, Ma'am. Ma'am, nakita niyo na po yung gaso natin. Ito po, oh. Yan, Ang gaso natin. Tingnan nyo. Tingnan yung ginagawa. Uy, ano yan? You po. You. Excuse me. Sorry. Kayo ba yung Midnight DJ team? Excuse me. Pulis ka ba? Bakit? Kasi nadakip mo ang puso. O baka naman MMDA ka. Kasi nagbanggaan tayo ng tingin. By the way, can you admin Facebook? BOD. Ito, piso, dagdag mo dyan. Hanap ko ng kausap mo. Che? This? Che, kala mo, dami-dami mo kaya Facebook friends. Hindi kita kailangan, no? Excuse me. Eden, I know she's your friend, and it's really hard for you. Pero hardcore emo goth siya. And the pictures say na she's really obsessed with death. Pero fashion statement na ni Sophie yan. Ghost talaga siya. Mahilig siya sa emo pero hindi siya suicidal. Maniwala naman kayo sa akin. Hindi nagpakamatay si Sophie. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman ito sa pagkamatay niya. Sino siya? Si Shane, kabarkada namin. Pinost niya kagabi sa Facebook ang picture na to. Ilang minuto bago mamatay si Sophie. Eden, paano naman ikaw mamatay ni Sophie? Yung litratong yan, dahil matagal nang patay si Shane. Nagpakamatay siya, kaya naniniwala ko na ang multo ni Shane pumatay kay Sophie. Kung totoo nga ang multo ni Shane ang pumatay kay Sophie, ano naman gagawin niya ng kaibigan niya? May malaki bang atraso si Sophie kay Shane? Wala. Wala naman.
tumigil-tigil ka nga dyan. Sabihin mo, atat na ata ka na mag-Facebook. What you talking about, sir? Ako? Cutie, sabihin mo nga kay sir kung gaano ako sabik na sabik magtrabaho. Cutie, ano bang iniisip mo? Ma'am Andrea, naisip ko lang naman, bakit ba nagagawa ng isang tao magpakamatay? Minsan kasi sa sobrang tindi ng problema, akala nila wala nang solusyon. Sometimes naman, it's out of guilt or hopelessness. Or sometimes, dahil pangit ka na nga, tapos mabaho ka pa, tapos namatay pa yung aso mo, tapos nawala ka pa ng trabaho, tapos naubusan ka pa ng liempo at saka ng chicharon sa buong mundo. Pagkain. Ito na ganun. Pag nangyari sa akin, papakamatay ng bira. Sambo, ikaw, naniniwala ka ba dun sa kunento ni Eden? Ma'am, bihira yung kaluluwang nagmumulto ng walang rason. At saka sa karanasan natin, walang multong papatay ng walang mabigat na rason. Sigurado ako may tinatago yun si Eden. Maniwala kayo. Yung multo ni Shane na pumatay kay Sophie. Hindi totoo ang multo. Masyado ka lang naiimpluwensya ng mga napapanood mo sa TV. O sige, paano mo papaliwanag to, ha? May nag-hack lang ng profile ni Shane. Alam mo, maraming ganyan sa internet ngayon. Internet troll lang yan. Ano ba? Alam mo, hindi ka na nga kumakain. Puro diet pills ka pa. Alam mo, baka mamaya yan pa ikamatay mo. Hindi kumakain. Look at this, oh. Is that not eating, ha? So happy ka na? Alam mo, grabe ka, Rachel. Grabe ka talaga. So what? Excuse me, CR lang ako. Kalokang mga multo-multo, multo. Liit naman ang mirror ko. Makasalamin nga mamaya dito. Gross. Rachel. Sugar rush lang yun, okay? Sugar rush. Compose yourself. Rachel, hindi mo na dyan. May klase pa tayo. Coming! Hello? Hello, Audrey. O, Eden, bakit? Ang lungkot-lungkot dito sa dorm. Alam mo, namimiss ko na si Sophie. Pag ganitong oras, nagigitara lang yun.
Tapos, tuturuan niya ako. Kumakanta kami. Ngayon wala na. Eden, kailangan nating maging malakas. Sa tingin mo ba, magugustuhan ni Sophie kapag nakita kang ganyan? Ang hirap eh. Eden? Eden, hello? Hello? Lobat. Yan na nga lang. Ma? Ma, ikaw ba yan? Shane? Shane? Shane, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Sarge, sa tingin mo ba may foul play na nangyari dito? Mukhang nagpakamatay siya. Teka, ano naman magiging motibo niya para magpakamatay? Inaalam pa namin yun, ma'am. Sarge, dito tayo. Dito ba tayo, Sarge? Audrey! 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 Audrey, don't leave us. Audrey, I promise pa tayo sa isa't isa. Magiging successful pa tayo. Audrey. Pero kausap ko pa si Audrey kagabi. Imposibleng magpakamatay din siya. Aren't you too young for diet pills, Rachel? So what? Kabusak kaya ito. Di ba kayo to? Oo. High school pala magkakabarkada na kami.
pagka-graduate namin, napagkasunduan namin na sa isang school na din kami papasok. Sa totoo lang, kilala ang barkadahan namin sa school kasi lagi kaming maingay, masaya, palagi kaming gumigimik. At sa tingin ng lahat, si Shane ang pinakamasayahin. Siya rin ang pinakamakulit. Naakalain mo na napakasaya niya sa buhay niya. Dahil nasa kanya na lahat eh. Mayaman, maganda, matalino. Pero hindi rin pala nito kaya mapunan ng lungkot ni Shane. Maagang namatay ang kanyang nanay. Kaya lumaki siyang hindi pinapansin ng tatay niyang Koreano na lagi pang abala sa negosyo. Kaya kami na ang naging pamilya ni Shane. Hanggang isang araw. Pero hindi na siya umabot sa ospital ng buhay. Sophie, tatanungin ko kayo ulit. Kayo na lang dalawang ni Rachel ang titira sa grupo niyo. Ano bang atraso niyo kay Shane para gawin ito? Wala. Wala. Alam mo, kaibigan namin siya. Mahal na mahal namin siya, Shane. Yes! I'm invincible! Oh, bakit bigla ka sumali dito? Akala ko ba maglalaro ka nung Mafiaville mo? Hindi, sir. Okay na ako. Sawa na ako eh. At saka sayang lang sa oras para sa trabaho. Ito nga pala. Galing kay Katokling. Sa mundo ng mga espiritu, hindi kayo makikita kapag hawak niyan. Kaya huwag niyong bibitawan yan, ha? Hanggat malaman namin kung ano talagang kailangan ng multo ni Shane sa inyo. Oh, Eden? May class pa tayo. Sige, alis na kami, ha? Maraming salamat dito sa Kristal. Sige. Dali mo nga itong iba kong gamit. Happy kaya? Oy, di ba sabi ni Katokling, gumagana lang yung mga crystals na yun kapag walang atraso sila Rachel and Eden. What if may atraso nga sila? At hindi lang nila sinasabi sa atin. Ibig sabihin nun, ma'am, kailangan natin mag-imbestiga. Problema ba yun? Eh di ituloy natin!
So, pag kayo nangako sa akin, dapat tutuparin nyo rin, ha? Woo! Okay? Ganito ganito. Walang iwanan na. Friends forever tayo dapat, ha? Cheers! Kahit kamatayan, walang pwede makapagpaiwalay sa atin! Yan! Yes! Okay! Hello? Eden, Shane? kung hindi mo kaya tumupad, dapat hindi ka nangangako. Rachel. Rachel, sagutin mo. Tumataba yata ako. Eden. Meron sa mga balita.
Bakit talaga tututuhanin ni Shane yun? Eden, ikaw na lang natitira sa mga barkada mo. Siguro naman, oras na para ikuwento mo sa amin ang lahat. Hindi namin kasalanan kung bakit nagpakamatay si Shane. Hindi kami ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Alam mo, mahal na mahal namin si Shane eh. Pero bakit ganon? Bakit kasi siya tumupad sa pangako? Just wanted to know, hindi lang kayo basta-basta kanina sa talaga kami ni Baba ako ng iwanan. Gimmick lang ng gimmick. Yeah! Hindi na kayo nagsasawa. Kasi alam niyo, parati na lang tayo ganito. Inuman ng inuman. Mag-isip na lang tayo ng ibang gawin. Hardcore! O, di mag-isip na lang mo. Mag-isip tayo ng hardcore. Ije, ano masasabi mo? Ano masasabi mo doon? Ikaw. Wala akong maisip eh. Dahil ko na tayo, kayo na lang mag-isip. Sige, ako na mauna. Okay. Paano kaya kung pumasok tayo sa gay bar? Oh, gay bar! Gay bar! Ayun. Eto. I-introduce na lang kaya natin si Prof. Nazarano. Nazarano ba yun? Oo, yun na yun. Ayun. Blackmail natin siya. Bigyan niya tayo ng magandang grades kahit na hindi na tayo mag-attend sa classes niya, di ba? Ay na. Alam niyo, pambala yung mga iniisip niyo. Alam niyo, kasi meron akong nabasa sa internet. G-Site Act. Ano siya? Isang barkada. Yan, parang tayo. Isang barkada. Pero, sabay-sabay nagpakamatay. Magkakahawak yung kamay nila. Tapos, alam niyo ba ginawa? Sabay-sabay na nagpasagasa sa tren. Yun! Hardcore yun! Kaya alam niyo, naisip ko lang, what if pag-uwi natin, sabay-sabay tayo magpakamatay. Pagsapit ng 3:00. Okay yun! Ay, sus! Keju! Alam mo, Shelby! Panalo ka na! Hardcore talaga yung trip mo eh! Alam mo! Mag-inuman na lang tayo! Okay yun! Ay, bakit? Shane, bakit? Yung promise natin kanina. Ha? Anong promise? May suicide pa. Ay, nako, Shane. Alam mo, itulog mo na lang, ha? Hindi ako nagbibiro. Hindi ba sabi ko, kapag nangako ka, dapat tutuparin mo.
tinupad ko lang yung pangako ko sa inyo. Shay. Malaking bagay para kay Shane ang isang pangako. Ang sabi niya, kapag nangako ka daw, kailangan tuparin mo yun. Yun lang kasi ang hindi nabigay sa kanya ng magulang niya. Isa lang ang paraan para tumigil ang kaluluwa ni Shane. Kailangan mo siyang harapin. Pero, paano ka haharapin ng isang kaluluwang galit? Alam mo, Eden, sa buhay ng tao dumarating ang panahon na kailangan niyang harapin ang mga problema niya para tapusin ito. Kailangan mong harapin ang multo ni Shane dahil wala nang ibang paraan. Paano ko gagawin? Para matawag natin ang kaluluwa ni Shane, kailangan natin mag-alay ng 5 elemento. At ang unang elemento, apoy. Ang elemento ng lupa. Elemento ng tubig. Mochi, okay. Elemento ng hangin. At ang ikalimang elemento ay ang elemento ng kaluluwa. Ang elementong kayang tumawid sa kabilang mundo. At ikaw ang sisidlan ng elementong yun, Eden. Ngayon, tinatawag namin ang kaluluwa ni Shane. Shane? Bitiwan mo siya! Bitiwan! Bitiwan mo siya! Eden, humingi ka na ng tawad kay Shane. Humingi ka na ng tawad. Shane? Shane, patawarin mo ko. Hindi ko alam na tututuhanin mo ang kasunduan. Patawarin mo na ako. I'm so sorry. Ako, napatawad ka na ni Shane.
sabi ng tatay ko, hindi basta-basta binibitawan ang salitang isang pangako. Dahil sa bawat pangako na bitawan mo, kakabit nito ay isang responsibilidad. Responsibilidad na kailangan mong gampanan sapagkat may umaasa sa kabilang dako na ang pangako mo ay hindi mababago. Ito po muli si Samboy, ang inyong Midnight DJ. Sa susunod nating katatakutan. New City Radio 99.5 LXFM. Cutie, meron naman ang laptop mo. Check lang ako. Sige, bilisan mo Samay, okay ka lang? Okay lang, ma'am. Iisip ko lang talaga eh. Yung kaso ni Eden, hindi masyadong maganda talaga kutob ko eh. Kasi 'di ba, wala naman siyang ibang ginawa o hindi humingi ng tawad kay Shane. Sigurado ako yung mga kaibigan niya humihingi rin ng tawad nung inaatake sila ni Shane. Pero walang nakaligtas sa kanila. Si Eden lang. Well, maybe Shane thinks na si Eden ang may pinakamalit na kasalanan sa nangyari, di ba? At least tapos na yung kasong yan at saka ligtas si Eden. Sir! May nanghak ng Facebook ko! Ha? Bakit? Ano nakalagay? The user is not anymore existing. Oh. Wala. Hi, Eden. Sino ka? Sino nagsabi sa'yo pinatawag na kita?